What's up guys? Welcome po to my vlog, and for today's video nga po pala naghahanap ako ng kahoy dyan mga mare. Hindi ko nga pala kung ano unahin ko dyan kasi napakarami naman talaga mga kahoy dito at kami ay naubusan nga ng kahoy at nagluluto pa nga pala ako dyan ng munggo. So ayan, tumitingin-tingin nga lang po pala ako dyan sa baba kasi nagkukuha rin ako ng kahoy mga mare. Diba, ang laki na mukha ko, tapos ang daming tagyawat, baka naman. At alam nyo ba mga bata pa nga ako mga mare ay mahilig nga po pala kami mga kahoy at pinibenta namin ng 5 piso isang tali. At huwag nyo na rin po pala pansinin yung leeg ko, napakalaki po niya. At ayun nga po yung gulayan namin dito sa amin. Iba't ibang saring-saring gulay nga po pala ito. Mangunguha nga rin po pala ako ng mga gulay dito mga mare. Naghahanap nga po pala ako ng katulad, wala akong makita. Kaya naglibot-libot ako baka sakaling meron akong makita mga mare. At yan na nga, kumuha na nga rin pala ako ng mga talbos at saka ng alokbate. Yan na nga po, nagpipitas-pitas na nga po. Kung napakasariwa po ng mga tanim dito, hindi lang po nalilinisan ng aking inay. Na po, kakunti na rin pala ng gulay dito kasi halos kinain na nga po pala siya ng mga gulay at lumusot na nga po pala ako niya sa ilalim mga mare. Tapos na nagdahan-dahan lang ako kasi matinik nga po pala dito. At yan nga po, wala akong nakitang gulay. Man lang ako nakitang sitaw dito mga mare, kaya lumipat ako ng ibang pwesto. Napatawa nga po pala ako bigla at kasi nandito nga po pala yung kapatid ko, napakapangit na mukhang kabayo. 'Di ba, kabayo? Siya nga niya nag-aararo dito sa aming bakuran eh, napakakulit naman din itong mga batang ere. Hindi man lang tumutulong sa mga gawaing bahay at ayan na nga, pabalik na nga ako. At nagtingin-tingin na rin ako baka sakaling may makita pa ako at pandagdag rin ko sa gulay. Napakaingay nga po pala ng background ko kasi ito nga po pala si Tanta. Siya nga po pala yung kumukuha rin siya ng mga kahoy at tinutulungan niya ako. At yun nga po pala yung mga gulay na nakuha natin. At nag-uumpisa na rin pala ako maghimay niya mga mare. Noon ako na nga po pala itong ginayat-gayat ko nga lang pala ito na maliliit. Ay lang mga mare, maliit-liit lang yan kasi konti lang naman din yun ang mga nakuha ko. O diba sa ulam namin ngayon 20 pesos lang ang gastos namin. Ginayat-gayat ko lang din to ng maliliit hanggang sa matapos siya, putik na yan. Pasensya na rin po pala sa itsura ko dyan mga mare. Tingnan nyo naman yung itsura ko at napakapangit ko at napakahagad ko. Grabe sa pangit, hindi naman. Pero charis lang. Inuna ko nga rin pala tong mga sitaw na ito kasi ito lang naman din yung nagpapabuhay sa gulay natin ngayon. Napakahaba nga po pala na itong video na to at ako'y nawawala na ng salita at nandito pa rin tayo sa sitaw na yan, hindi na natapos. At isusunod ko na nga rin po pala yung mga ibang gulay dyan para tayo makaluto na kasi alas 4 na po yan. Hindi pa nga pala ako makapagpakuliw ng munggo kasi at ako'y nagsasaing pa. Niliit-liitan ko lang din pala at para mabilis siya maluto. Ayan, di ba? At sinunod ko na nga rin pala itong talbos na nabili ko. At kasi wala tayong makuhang talbos doon sa hardin. Pasensya na nga po pala kayo sa background ko. At ayan na nga po pala ang patolang nakuha natin na 1 piraso lamang. Ginayat-gayat ko na rin po pala ito maliliit at saka binalatan para at ako'y matapos na at ako'y pagod na nga kabalat dyan. Pero in fairness mga mare, napakasarap na itong gulay na to. At sinunod ko na nga po pala itong bawang at ako'y walang pambili ng sibuyas. Nagpapoy na nga rin pala kami ng mga mare at ayan na nga po. Kumukulo na ang ating munggo at malapit na nga po pala siya maluto. Kumukulo pa rin siya dyan at ayan na nga, hugasan ko na nga po pala dyan ng ating mga gulay para malagay na rin natin mamaya. Hinuhugasan ko lang yan ng isa't isa para malinis lang din. Katapos lang po. At nilagay ko na nga rin po pala dyan ng mantika. Pinainit ko na nga rin po pala dyan ng mantika mga mare at susunod din ko na nga po pala itong bawang. Nasunog na nga po pala ang bawang ko dyan mga mare kasi hindi ko siya naagapan at ako'y may ginawa pa at nilakakalagay ko nga ng pala dyan ng munggo at sinunod ko na rin po pala ibang mga gulay para matapos na tayo. At kung mapapansin nyo ay sunog na ang bawang mga mare, totoo po. Nasunog po talaga ang bawang kasi nga po pala yung anak ko umiiyak niya at sinunod ko na nga rin po pala ito sitaw na ating ginawa doon sa hardin. Hinalo-halo ko lang din pala siya para mabilis siyang lumambot. At unti-unti na nga po pala siya dyan lumambot at dadagdagan ko na rin ng tubig at siya'y natutuyo na mga mare. Pati yung gilid ng kaldero natin ay nangitim na dahil napabayaan ko nga po kanina at kakalagay ko lang din po ng tubig at papahintayin ko makulo at nilagyan ko na nga po pala na itong gulay. So ayan nga po pala, finish po lahat ng atin. Thanks for watching.